Eh si Misma naman tsaka si Amir. Eh si Amir, may kakulitan talaga, di ba? Makulit siya, maloko siya eh, mabirong bata. Eh paano mo siya disiplina? Parang hindi pa siya ganun ka super matured. So nandito po tayo mga amigo sa eskwelahan. Sasayaw po tayo ng tan 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 tan. Single, double. Ano po balita mga kababayan ko? Nandito po si Ma'am Leila at kasama natin si Vivian dito. Actually ngayon meron silang botohan ba? Election ng elementary. Student government. Meron silang botohan ng mga bata. Ba't balit ang botohan? Na-delayed kasi bumagyo. Bumagyo. Ilang reset ng schedule. Oo. Actually, matagal na ako hindi nakapunta dito kasi nga, siyempre, mas okay na sa iba tayo mag-focus huwag tayo sa school. Maraming nagagalit. Hindi, mas okay kasi makapag-focus yung mga bata sa school. Kaya kapag pupunta ako dito, ngayon lang, the last time nagpunta ako dito, matagal na Matagal na akong huling nagpunta dito at mas gusto ko nga talaga na pagtagalin muna natin. Ngayon na kasi, bago natin mangingi tayo ng update sa mga teacher na to. At nakita niyo naman may mga online class sila at nakita niyo yung paano sila sumasagot sa mga tanong ng teachers at nakiki-cooperate na po sila mga amigo. So ayan po nandito po si Teacher Leila at busy po sa gagawin po. Wala namang klase ngayon. Practice ng sayo kasi later. Buwan ng wika, celebration namin. Kaya magugulo ang aking mga alaga. So sa totoo lang, wala pang klase ngayon at ang klase pa mamaya alauna pa, buwan ng wika kasi ngayon. Naghihintay lang kami ng mga estudyante kasi may practice kami muna. General rehearsal. Dito kayo mag-general rehearsal. Oo. Ayun, may practice sila mamaya sa buwan ng wika. At ayun po mga kababayan ko at gusto ko po malaman kung ano po ang update po sa mga bata. Okay na sana. Okay na sana, bigla may pumasok na bata. Sabi, bawal makita ang bata. Bago tayo magsimula, Ma'am Leila, kamustahin ko muna yung mga estudyante. Matagal ako hindi nakapunta rito eh. Di ba estudyante mo sila lahat? Estudyante ko sila. Estudyante mo si Alima. Kumusta si Alima? Ikaw bilang teacher ikaw ang teacher niya, di ba sa science. Na teacher? Sa science. Kumusta si Alima? Sumasagot ba sa klase? Si Alima kasi, lately kasi hindi naman kami nakikita masyado ngayon ng klase. Kami yung schedule ko nga ang lagi natatamaan sa kanila. Hindi kayo masyado nakikita ni Alima? Oo, pero according nga din sa kwento na itong mga teacher. Talaga si Alima ay very independent. Sa kanila magkakapatid kasi siya yung pinaka makakapag-isa, ganun. Parang tinutulungan niya yung sarili niya din, ganyan. Tapos, yung attitude niya, gusto niya perfectionist yan, gano'n. Sabi nga ni Ma'am Aiza, parang siya nga din na para independent, ganyan. Kayang-kaya niyang dalhin yung sarili niya. Tapos, yun naman nakikita ko, nito, sabayan na kita, meron ako ganap. Sige, okay lang yan, multitasker tayo eh. Ayan, so, tawag dito, si Alima, yung nakikitaan ko siya talaga, gustong-gusto niya yung ginagawa niya, pag-aaral niya. Kapag may hindi naiintindihan niya, lalapit dun sa student teacher, magpapa-assist habang nagkaklase kami, ganun. Kasi syempre, nahihiya din siguro na interrupt ako or yung ibang teacher para magpa-help. So, ginawa din ni Teacher Aiza na laging nakatuon din sa kanya yung student teacher pagka nandun para ma-help din siya kung meron man siyang katanungan. Kasi nga, di ba, matanong talaga si Alima. Parang gusto niyang, curious kasi siya kapag hindi niya naiintindihan or hindi niya nagigets yung isang bagay. Good thing naman yun na ginagawa ni Alima. Ayan. So, good start pa rin naman yung mga ganyan nila. Ilang buwan pa lang naman yung pag-aaral nila. Isang buwan maigit. And may mga interruption ng class, may activities. Pero kaya, maganda din yung kanyang progress talaga. Tapos naggagawa naman din siya ng assignment sa akin. Tapos mabilis magsulat.
nakakapagbasa, ganyan. Tapos, pagka kinausap mo ng English, titingin sa mata mo, tapos ano siya, alam niya yung isasagot niya, tama naman, ganun. Kaya magandang yung usapan. Si Misma naman, tsaka si Amir. Si Amir, may kakulitan talaga, di ba? Makulit siya, maloko siya mabirong bata. Paano mo siya dinidisiplina? Sinasakyan ko lang muna yung trip niya. Ganon. Kasi syempre hindi ko naman i-impose na sobrang stricto ako. Di syempre lalayo yung loob sa akin ng bata pagka Ayun ang technique mo. Oo, yung hindi ko siya yung pagagalitan na parang ko siya, yung kalmado, ganyan. Tapos mahuhuli nito ni Bibian, ituturo sa akin nasa labas, tapos pagka nakita ko ngingiti-ngiti naman, mabait naman. Mabait naman actually, parang nakikipaglaro, ganyan. Parang bata pa rin na talagang maliit na bata. Paano kapag pagka nakapasok na? Pagka nakapasok na at nandito at sa labas, kalmado tayo. Pero pagka dito, papaalalahanan. Oo, kasi... Siyempre, halimbawa, snack time lang naman, lumalabas siya. Though, snack time, kailangan nasa klase pa rin siya para makikita ko baka mamaya kung madulas o sagutin ko. Ayun naman, tapos siya, ngingiti-ngiti naman, uupo, tapos everyday, kinukulit ko siya na, halimbawa, uupo ng maayos, ganun. Natututunan pero talagang playful pa siya. Parang hindi pa siya ganun ka super matured compared dito sa mga kaila Misma at dito kay Bibian. Talaga may pagkabatang natural, ganyan na gusto mag-explore, maglaro. Kaya hinahabaan talaga ang pasensya. Dahil ganun din naman yung mga kaklase, may kakulitan. Ganyan. Ang pagkakaiba lang nila kasi mas edad si Amir pero kung sa level ng behavior, same lang naman. Same lang. At kayang-kaya naman i-control kasi mabait naman yung bata. Napansin ko kasi sa'yo dito kapag halimbawa nasa school na kayo, talaga stricto ka na. Yung pagkaganito walang klase, okay pa sa akin yan. Lampas yan. Pwede nating palampasin yung mga ubusin nila yung energy nila sa paglalaro. Pero pagdating ng klase, napansin ko kasi pagdating ng klase, doon ka na stricto. Oo. Alam nila yan. Alam nila yung boundaries nila ng pagkukulit. Ganyan. Para hindi na nagagalit ang teacher. Si Misma naman. Si Misma. Tahimik o masigla o ano? Tahimik siya pagka klase, nakatuon yan sa klase. Nakatuon talaga siya? Nagpo-focus talaga? Oo, tapos nagmamouthing siya, pinipilit niyang basahin yung mga English words or mga words na ganyan. Tapos, pagka nagtatanong ako, parang tinitingnan ko din naman, pagka hindi niya naiintindihan talaga, hindi ko pinipilit na i-translate muna. Hinahayaan ko muna siya na intindihin. So, pagka nakita ko nahihirapan, siya tuturuan. Oo, gano'n. Yung ganun yung namin, yung technique. Tapos, ganun pa rin naman, meron pa rin naman na pagka nag-explain ako, ine-explain ko din sa kanya ng Spanish kahit yung kaunti. Yung unti, yung part lang, para at Pero least... sumasagot naman? Nasagot naman. Nakikita-ngungutan ko ganyan, at least. Pagka tumatango, ibig sabihin, naiintindihan. Kasi sa kanila, alam mo, napansin ko sa kanila, sila talaga, si Misma yung mas nakakaintindi ng Tagalog sa kanila. Nakita mo, siya Parang focus din siya. Kasi pagka tinanong mo siya, magtanong ka sa kanya ng Tagalog, maintindihan niya. Yun nga lang yung pagsasalita. Totoo ako, pagka sumasagot siya. Tapos pag ganito yun pag nag-opo siya, tapos tinanong mo siya, uulitin mo ulit. Ganun. Kunyari, nag-opo siya. Tatanungin ko, naintindihan ba sinabing ko. Tapos papatranslate ko sa kanya. Although ang translate niya Spanish, ibig sabihin naintindihan naman niya. Yun ang importante. Ang problema na lang ngayon is kung paano sila makapagsasalita talaga. Unti-unti, matututunan nila. Kaya tsaka ilang buwan pa lang naman. Oo, di ba? Di ba nga sabi ko nga sa'yo, ako nga, unti-unti ako na natututo ng words ng Spanish. And what more sila na bata, ang dali-dali nilang matuto kumpara sa mga nakakaedad. Talagang sabi nga nila, step by step. Step by step, tsaka trust the process talaga. Oo, kasi yung may sinasabi pa na nababasa ko na kailangan i-English tutor, ganyan. Pwede naman na i-English tutor pa. Kaya nga lang, sa ngayon pa lang kasi, medyo nag-adjust pa sila sa klase nila. At saka alam mo, kaya hindi ko mapatuturan sila ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi gabing-gabi na sila makakauwi. Pagod na. Maghapon kasi sila nakakaawa. Alam mo, minsan dumarating sila sa bahay alas 7. Kasi si Kylie, naantay pa nila.
Minsan darating sila sa bahay, mga 7:30. Eh, naaawa na ako sa mga bata, kaya sabi ko, huwag mo na matutoran. Okay naman sa school kasi nakipag-communicate naman sila sa mga bata. Siguro pagka medyo adjusted na din yung katawan nila kahit Saturday or ganun, or MWF. Yun nga sabi ko kay Teacher K, kahit sa English talaga, ipatutor sila kahit kung may... Doon na lang Oo, sa kaso inyo, wala naman para kasi sila, ang alam ko wala sila kasi pag Sabado at Linggo na Oo. yun. Kung may mahahanap ka nga din ng kahit Oo. paano, ilang oras doon. Ilang oras. Malaking bagay kasi halimbawa isang oras sa pag-tutor sa English. Hindi naman okay. nakakalimutan na gusto din talagang ipa-tutor. Kaya nga lang sa ngayon talaga pagod ang mga bata. Oo, pagod yung mga bata. Pero importante nun, alam ko naman na tinuturuan nyo sa bahay. Tinuturuan, si Lenlen kasi araw-araw yan, sa assignment siya ang At nag-ano. saka nakikita ko din sila Kuya Jose, tsaka si tinuturuan. Kuya Beljun. Natuturo. Yun lang din kasi ang hindi nakikita ng ibang mga subscribers na nag-e-effort din ng lahat. Nag-e-effort naman talaga. Yun nga lang talaga ang concern is yung pagod ng mga bata sa ngayon kasi alam ko 'di ba sa EG hindi naman sila hanggang hapon na, Hindi, half day lang sila. Oo, 'di ba? Kamusta naman to si Bibian naman? Ayan. Parang feeling ko yun ang vibes ko din. Bakit? Napakabait niya. Mabait. Mabait siya sa akin. Ano yan, parang, yung alam niya na teacher niya ako, ganyan. Pero pagka yan, sabi, di ba hindi, nakita mo nung nandito ka, kasunod mo na, tapos nagmano na kaagad. Nagmano siya. Ganyan siya. Tapos before magklase yan, instead na nandun sa klase niya, mas gusto niya nandito nakatabi sa akin. Yan. Tapos Hindi ko alam yan. Nakikipag-usap sa akin ng Spanish. Tapos pagka hindi ko maintindihan na ganyan, naiintindihan ko, pero pagka hindi ko na, pipilitin niyang English. Pipilitin niya. Tapos, i-mostra niya para mag-gets ko. So ako naman, okay. Yun yung gusto mong i-try na sabihin sa akin. So i-English ko, yes. Siya nga din ito nga din ka-vibes ni Kat ni Lenlen. Alam mo, gusto ko yung niya mas kasi... Mas close ni Alam, kuya talaga. Kuya siya. Mas close ni Lenlen to eh. Oo, mabait. Mabait eh, oo. Nung una siguro talaga kasi naninibago pa lang. Ang dami ng... Culture shock siya. Ang dami nga nang nagsasabi ng mga followers at subscribers sabing ganun totoo ba yan? Saglit lang, nagbago na agad yung ugali Hindi, totoo po. Oo nga mga amigo, totoo. Appreciated ko to. Tapos, pagka po, halimbawa, naiiwan siguro yung tumbler, ganyan, lalapit sa akin yan. Ma'am Leila, baso. Ganyan, tatanungin niya sa akin. Tapos, aabutan ko. Meron naman kasi ako dito na mga baso dito. Bibigyan ko siya or pahiramin. Tapos, magka-thank you naman. Siya yung mas naging ka-close mo ngayon? Oo. Siya. Tapos everyday yan, naka-smile na sa akin. Tapos manghihiram sa akin ng suklay. Kukunin niya na itong yung salamin na mag-aayos siya, mag-aano. Ganyan. Tapos, pagka nahihirapan siguro sa klase, pupunta sa akin. Magpapaturo. Katulad kahapon. Sabi din ng teacher nila sa English, ma'am, sabi ganyan, parang nakalimutan yata ni Luis yung scanner niya, hindi yata na idala. Nahihirapan. Ikaw na nga lang po ang mag-help kasi wala na akong oras at may klase pa ako, gano'n. Sige ma'am, sabi ko mamayang hapon ko, mamayang after class, sabi ko ganyan, tatawagin ko siya. Kahit hindi ko naman siya tinawag, lumapit na agad siya sa akin. Nung pagkatapos ng usapan namin ng teacher na yun, hindi naman niya nakita nakausap ako. Nandito, nag-aabang sa akin sa door. Tapos sinasabi niya na, yun nga daw, magpapahelp siya sa akin dun sa English. Hindi niya kasi maintindihan. Wala yung scanner. So, ayun. Sige, sabi ko ganyan. After nung klase ko, tutulungan kita. I-explain ko kung ano yung gagawin. Di, nung hapon, nakita kami. Nadala-dala niya yung niya. Alam mo, concern yan sa niya, sa academics niya, sa mga activities niya. Dala-dala niya. Tapos, hinintay niya ako na makapag-rest ng konti, tapos makausap tong mga estudyante ko. Patiently, naghihintay siya. Tapos, sabi niya gano'n. Ayun daw, pinakita niya sa akin yung English na hindi niya masagutan kasi nga hindi naman nakatranslate tapos nakalimutan niya yung scanner niya. O di sabi ko ganyan, para madaling para hindi ko maituro kung ano man yung sagot. Pinicturean ko tapos nakatranslate, tapos binasa niya. Nasagutan niya, satisfied yung niya, facial reaction. Akala ko naman ang kukwento mo sa akin, meron na nililigawan dito, kaya napasubod ako. Ay hindi, ko. Alam mo ba, pinasasabihan ko, sabi ko ganyan. May crush ka? Sabi ko, bawal yun sabi ko, ganyan, binabawal ko talaga. Sige, alam niya, bad, sabi niya. Bad. Kaya nga. Alam niya, kaya sabi ko... So, yun pala yung kukwento mo sa akin. Oo.
Akala ko ang kukwento ni Ma'am Akala mo Leila, problema. Hindi, akala ko problema. Hindi, bukod sa problema, akala ko may nililigawan ng iba. Wala. Wala. Wala naman. Niloloko ko yan pagka, alam ng mga bata na, yung pag-aaral dapat ang unahin. Unahin. Pinagsasabihan ko din. Oo. Sabi ko, Yun nga. Oo. yung nakakasalubong ko, Oo. sabi ko, mag-aral mabuti. Oo naman sila. Kaya nga po, yun ko nga mga amigo ang maganda, di ba? At least yung teacher nila close sa mga bata at saka nakikita natin na nag-aaral pa talagang mabuti at saka nakapokus sila. So, yun ang maganda mga kababayan ko. Sa tagal-tagal naman na pagpasok nila sa school, marami namang improvement at saka maraming nangyari sa kanila dito. So, ibig I-add sabihin lang natin, i-add natin na baka naman sabihin na na may favoritism. Oo, sige. Mahirap na kasi syempre baka mamaya sabihin may favoritism ako. Hindi ganun lang po talaga mga amigo yung mga yung mga bata sa akin. Malalapit po din talaga sila sa akin, parang komportable po sila sa akin. Ang totoo naman kasi talaga, yung mga estudyante dito talaga, close naman sa mga teacher talaga, yun ang maganda. At saka, open naman po kasi ang mga teachers na lalapitan. Diba, kahit yung mga nanay dito, ganyan din naman kinakausap nyo. Oo, diba? Kahit yung mga nanay dito, ang pagkakaiba lang talaga, binibidyo ko. Yung sa kanila kasi, ganyan din naman, nag-update. Di ba yung mga nanay sa'yo nag-update din kung ano yung mga bata? Ano yung sa mga bata? Nag-update din po yung mga nanay. Yun ang mga ka-chatmates ng mga teachers, ng mga magulang. Yung mga nanay, ganun din po mga amigo. Nakakausap din po si Ma'am Leila. Ang pagkakaiba talaga ay binibidyo po natin. So, wala silang mga favoritism dito. At pagdating sa grades, kung ano talaga nakuha, yun. Hindi pwedeng baguhin. So, ayun pa mga amigo, na nalaman nyo na po ang update po dito kila Bigyan. At meron tayong nalaman sa kanila. Revelasyon ni Ma'am Leila kay Bigyan. Salamat po mga amigo at God bless.